Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa kabanata ng Ibong Adarna. Ikalawa, buod ng kabanata 7 hanggang kabanata 9 ng obra maestrang akda na Ibong Adarna. Ikatlo, mga mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot. Dumako na tayo sa unang bahagi ng video na ito. Alamin natin sa talasalitaan na ito ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Unang bilang, nasaksihan, nakita, nasilayan. Ikalawa, gilas, karangyaan, galing, kahangahangang kakayahan. Ikatlo, kariktan, kaakit-akit, kagandahan. Ikaapat, ermitanyo, taong nabubuhay mag-isa o taong walang kasama sa buhay. Ikalima, dayap, citrus o lime. Ikaanim, marahan, malumanay, dahan-dahan. Ikapito, dampa, bahay na yari sa pawid o nipa. Ikawalo, hawla, kulungan ng ibon o iba pang hayop. Ikasyam, sumalok, umigib, kumuha. Ikasampu, nagtungo, nagpunta. Ikalabing isa, nagalak, natuwa, nasiyahan. Ikalabing dalawa, piging, handaan, pagtitipon. Ikalabing tatlo, ipinamalas, ipinakita, pinaranas. Ikalabing apat, payapa, tahimik. Ikalabing lima, paglililo, pagtataksil, pagtatrahidor. Ikalabing anim, manahan, manatili, tumira, manaig. Ikalabing pito, nakagulapay, nakahiga sa pagod, masama ang pakiramdam o di kaya'y nanghihina. Ikalabing walo, tangay, dala o dinala ng walang pahintulot. Kabanata 7, ang Ibong Adarna. Nagpahinga si Don Juan sa lilim ng Piedras Platas. Matyaga siyang naghintay sa pagdating ng mahiwagang ibon. Ilang sandali pa, nasilayan niya ang pagdating ng pinakahihintay. Namangha siya sa ganda ng Ibong Adarna. Nagsimula ng umawit sa malamyos na tinig ang mahiwagang ibon. Kasabay ng pag-awit ang pagpapalit ng iba't ibang kulay ng mga balahibo nito na lalong nagpamangha sa binata. Sa narinig na awit, humikab si Don Juan. Naalala niya ang bili ng ermitanyo sa kanya. Sinunod niya ito at agad na sinugatan ang kanyang mga palad. Pinatakan niya ng dayap ang sugat upang siya ay magising. Ang kaninang antok ni Don Juan ay napalitan ng sakit dulot ng kanyang mga sugat. Sa bawat pag-awit ng Ibong Adarna ay sinusugatan niya ang kanyang palad, dahilan upang 7 ang malikhang sugat nito sa kamay. Katulad ng inaasahan, muling dumumi ang ibon, ngunit nailagan ito ni Don Juan. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog sa wakas ang ibon. Marahang inakyat naman ni Don Juan ang puno. Bit-bit ang nakahandang gintong sintas upang gawing pantali. Agad niyang sinunggaban ang mahiwagang ibon. Nagtagumpay si Don Juan. Nahuli niya ang mahiwagang ibon. Dinala niya ito sa dampa ng ermitanyo. Inilagay naman ng ermitanyo sa hawla upang hindi makawala. Kabanata 8, sa bundok ng Tabor. Inutusan ng ermitanyo si Don Juan na sumalok ng tubig at punuin ang banga.
kailangan niyang ibuhos sa mga batong nasa lilim ng puno upang manumbalik ang dating anyo ng kanyang mga kapatid na naging bato. Agad namang tumalima si Don Juan sa ipinag-utos ng ermitanyo. Dala ang sinalok na tubig na nasa banga, dagling nagtungo si Don Juan sa mga kapatid. Binuhusan niyang una ang bato na si Don Pedro at sa isang iglap nanumbalik ang anyo nito. Lumapit si Don Pedro kay Don Juan at niyakap niya ang kapatid. Sinunod niyang buhusan ang batong si Don Diego. Katulad ng nauna, nanumbalik ang matikas nitong anyo. Sa labis na galak, nagyakap ang magkakapatid. Sa wakas, gagaling na rin ang kanilang may sakit na ama dahil nahuli na ni Don Juan ang mahiwagang ibong Adarna. Bumalik sa ermitanyo si Don Juan kasama ang mga kapatid. Nagkaroon sila ng salo-salo. Kabanata 9, ang pagtataksil kay Don Juan. Samantala, ang mga sugat ni Don Juan sa mga palad, dulot ng gabing nilalabanan niya ang antok ay agad na gumaling. Matapos gamutin ng ermitanyo, humanga si Don Juan sa kakayahan at husay na ipinakita nito. Bago sila lumisan, naghabilin ang ermitanyo sa magkakapatid na sana'y huwag manaig ang kataksilan sa kanilang mga puso bagkus maghari ang pagmamahal. Nag-usal din ng kahilingan ang ermitanyo na sana'y makarating sila ng ligtas alang-alang sa kanilang amang hari. Palihim na kinakausap ni Don Pedro si Don Diego habang pauwi. Naglalakad sa unahan si Don Juan at nasa hulihan naman nito ang dalawang kapatid. Hindi pa rin nawawala ang inggit ni Don Pedro sa bunsong kapatid. May masama pa rin siyang balak kay Don Juan. Ngunit tinutula ni Don Diego ang balak nitong pagpatay sa kanilang kapatid. Sa kabila ng pagtutol ni Don Diego, kalaunay sumang-ayon din ito sa balak ni Don Pedro. Sa halip na kitilin, pinagtulungan nilang saktan si Don Juan at iniwan nila ito sa kagubatan sa pag-aakalang dito na ito aabutan ng kamatayan. Madadala pa nila ang ibong Adarna sa kaharian ng Berbanya. Iniwan ng dalawa si Don Juan na sugatan at nanghihina ang katawan sa gitna ng kagubatan. Hindi rin lumaban pa si Don Juan sa ginawa ng kanyang mga kapatid na pananakit. Tinangay din ng dalawa ang ibong Adarna. Iyong napakinggan ang salaysay ng buod ng ibong Adarna sa Kabanata 7 hanggang Kabanata 9. Dumako tayo sa huling bahagi ng aralin, mga mahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Unang tanong, ano ang dahilan bakit nagawa pa rin ni Don Pedro ang pananakit sa kanyang kapatid na si Don Juan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Tuluyang nadarang si Don Pedro nang ibabaw ang inggit kay Don Juan sa pag-aakalang mas mahal ng hari ang kanilang bunsong kapatid upang makuha ang mataas na papuri mula sa amang hari. Ito ang dahilan kaya't ninais niyang patayin. Bagamat napigilan siya ni Don Diego, ganun pa rin ang kanilang ginawa. Binugbog at iniwang sugatan sa gitna ng kagubatan ang kanilang kapatid. Hindi kinilingan ang pagtulong ni Don Juan sa kanila upang sila'y maging taong muli. Naging makasarili ang dalawa dahil sa paghahangad ng pagkilala at papuri mula sa kanilang amang hari.
Ikalawang tanong, ano ang nais na ipahiwatig na aral sa tunay na buhay ng mga pangyayari? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sa bahaging ito ng akda, ipinaunawa kung paanong trinaydor ng kapatid ang sariling kapatid sa kabila ng pagtulong nito sa kanila. Nang dahil sa labis na inggit at paghangad sa kapangyarihan at mataas na papuri at pagkilala mula sa kanilang amang hari, pinangunahan na ang maaaring mangyari. Sinaktan at iniwan si Don Juan ng sarili niyang kapatid sa gitna ng kagubatan na sugatan at binitbit ang lunas sa karamdaman ng kanilang ama nang sa gayon matiyak ang pagpuri at pagkilala sa kanila bilang mga mahuhusay na anak. Ang pangyayari sa akda ay hindi magandang tularan ng magkakapatid. Huwag dapat magtanim ng inggit at masamang akala sa sariling magulang at kapatid. Sa magulang naman, ipinapahiwatig nito na huwag magkaroon ng pinapaborito dahil lahat sila ay mga anak. Marapat na ibigay ang pantay na pagturing, pagkilala at pagmamahal sa kanila upang maiwasan na mapag-isipan ng masama ang bawat isa, makuha lamang ang atensyong ganap mula sa magulang na marahil ay nakikita nilang sa isa lamang ibinibigay. Palagi ang iparamdam o magparamdam ng pantay na atensyon, pagmamahal at pag-aalaga sa alinmang anak. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.